Welcome guys sa another episode ng History Series. And this is Ian from the Reaper Rockers Club. So this episode, magkakaroon tayo ng tour dito sa Chinatown. Kasama dito hindi lang ang Chinatown, kundi ang pati ang Escolta at ang Queens Bridge. If you're excited to watch this video, then don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. So tara! So ngayon, nandito tayo sa Cathay Mezzanine sa Binondo, Chinatown. Isa to sa mga kilalang restaurants along Binondo's area. And habang nag-aantay tayo ng pagkain, so mamaya ipapakita natin ang mga pagkain na sinusunod na dito. Okay? Sweet and sour. Yan, nagkakasama ang kiamon. So, titikman natin kung ano lasa ng authentic Chinese food. Ang tuwa dito sa pagkain at ng kiamoy, yung may kasama siyang mani. Ayan. Ayan. So, bumabagay dun siya sa alam ng fried rice, yung peroy. Yung alat, parang nililesen niya nung timpla nung nuts, which is really nice. Tsaka doon naman sa sweet and sour, interesting yung mga bell peppers, ang tamis. Pagka tinagat mo siya, napakalasa niya. Pagkasarap-sarap. No. I really love this one. Mauubos ko ng aking kinakain. So, ito na. Ito na lang siya, oh. Sarap talaga niya. So, last bite. Naubos na namin yung kinain namin. So, the next stop for the next adventures. Remember this one. This is Estero Ilarian. Queens Creek. Napakalaki ng silbi nito. Creek na ito nung kapanahon na wala pa yung mga bridges. Before yung mga bridges, di ba Manila Acapulco Galleon trade was bringing the goods from Asia still, the porcelain, whatever you have, the apaka going to Europe and in America. Pag bumalik yan, when they come back, that's like any other negosyan, punta kang Binondo, mag-i-liver ka, hindi ka na lang dito, tapos bumalik sa That's how they do it as well. So imagine ang galleon doon sa pier doon sa Plaza Mexico. Hindi wala pang tulay, ang ginamit nila was square castles. Yung mga big flat boats na nagkaya. Tapos dito, Pasig River, tapos lusot. Yung mga estero pa dito. Pag sa gano'n dito, akin, oy, parang kaya to. Yun pala. Pero may time na yun siguro malinis. Probably, yes. Probably. Yes, so, no? Ngayon, bakit nabuo yung mga bridges? The first bridge was not actually Puente de España. It was Puente Grande. Puente Grande, okay. The big bridge. The Great Bridge. Then it was later on reinforced with adobe, volcanic sand. It became Puente de la, what's the term for stone? There's another name for it for a while, pero mas kilala pa rin yung Puente Grande. And then later on, Puente de España. Yun. Bakit naging gano'n? Kasi sabi ng Spanish Governor General, siyempre, guys, Chinese friends, hindi ba kayo nahihirapan dun sa Cascos niyo? From Cascos going to Binondo and pabalik-balik. Time consuming could be possibly be not cheap. Tama. Gastos. Why don't we build a bridge? Would you help us with the transporting? Eh, mga Chinese, Chinese are good at doing an investment. Uy, long term, maganda to. Sige, para na. Kaya nandiyan yung mula.
Garting. Nung panahon ng mga Americans, if you remember the Tranvia, Tramya. dati may mga riles to. Oh, Iikot yung old Philippines na mga video, Oo. mga black and white, will show you Tranvias moving here, all the way doon sa Escolta. Tapos pala sa bakit doon, may riles doon, rails. Okay. You know what? You know who operated it? Meralco. Meralco. Because the R in Meralco is rail. Oo. Railway. Manila Electric Rail. So, yun mo. Building sa Manila. Ang common itong dalawang building na to is the one who designed it. Yung grupo ng architects by the one na build this one and yan. And pinaka-notable ay yung anak ni Juan Luna. Yung forget the first name of the son, pero Luna is San Pedro na yan. Parang Andres. Parang Andres, ma'am. Andres yata. Andres, Luna, San Pedro. Yan silang design to. Right now, we're here inside of the First United Building Museum. So this is one of the surviving buildings along Escolta Street sa mga tinayo pa noong panahon ng American era. So dito sa loob ng building na to, matatagpuan mo yung mga iba't ibang mga memorabilia from Mr. C. Yanteng. So siya yung isa sa mga kilalang negosyanteng Chinese dito sa Pilipinas. So, mahaba ang kanyang kwento kasi yung family niya he had the two families. Nung World War II, yung nanditong picture ko na nasa likod, that was his first family and all of them were being killed during the time of the liberation in Manila. And after that, in 1949, si Mr. C nakapangasawa ulit ng bagong asawa and he had 4 children. Tayo sa Escolta Street. Escolta Street is one of the known central business districts na parang Makati na may kakatulad natin ngayon. Did you know that if you're nag-o-office ka dito sa sa Escolta, alam nila na social ka kasi para kang nagtatrabaho sa Makati. Kaya lang noong 1960s na-develop ng Ayala ang Makati. Unti-unting lahat ng mga businesses napunta from Escolta, napunta dun sa Makati. Nandito tayo ngayon sa Calvo Building. This was the former office ng GMA7, yung DCWD, yung radio station nila. Ito po ng office nila. Kung gagawin yan, bala kanila ma'am, totally i-demolish yan. Kaso ayaw ng mga conservationists. Nandito tayo ngayon sa Yuchenco Street sa Manila. Ito yung original location ng Puente de España bago ginayo yung Jones Bridge. Ito yun. All the way to Lotov. So may bridge dito? Yes.
nandito yung bridge doon. Until that great flooding ng Manila. Nasira yun eh. So, delikado na. Remember that during the American period na eh. From 1898 onwards, American na yun. Sabi ng mga Amerikano, guys, gagawa tayo ng bagong bridge made of steel and concrete. And in time, din nilagyan ng release para sa tranvias. Dito yun. Yun. So yung old, wala na, hindi na. For a while, until na inayos nila in time na makatawid yung tao, makatawid pa rin, while tinatapos mo for the next 2 years. There was a time that there were 2 parallel bridges here. Okay. Nag-coexist sila for a while. Say, 2 years, for the next 2 years. Nandito tayo ngayon sa Jones Bridge. This is one of the known as the Queen Bridges in Manila. Pinatayo noong 1914 at natapos noong 1916. Natapos no, nawasak siya noong World War II noong 1945 during the liberation of the Manila, and then it was rebuilt again after 1945. And during this time, Isko Moreno rehabilitate this bridge. Nasa, dyan yung isang lamano na nasa ilalim pa. Nasa ilalim. Yung dalawa nasa Court of Appeals. Yung isa ay parang yun. Yung isa nasa ilalim. Bakit nasa ilalim? Kera. Nahulog. Yan yung financial district at financial, tawag nila parang Wall Street yung kapanahon ng mga. Bago na, ang kwento ng yan ay nandito parang clearing house, parang ng Smithville Company. Ang kwento niyan ay ganito. Yan ay binuo at ginawa yung building niya. Regalo ng isang Peruvian count sa kanyang mapapangasawa. Na Pinay? Na Pinay. Actually, Kastila. Kasi, ano bang klase ang babae na regaluhan mo ng ganyan klase? Building na ganyan. Hindi lang maganda pa. Siya ay si Margarita Sobel di Ayala. Kapatid ni Enrique Sobel. Escort 2 na gobernador dito yan. Okay. To escort where? The transfer of strong power mula sa lumang Palasyo del Gobernador noong 1868 during the Great Earthquake na natira. Going 3 kilometers upstream sa Pasig, which is Malacanang. Yun. Ayun, doon nagsimula yung escorta. Escort. po yung sa dalawang Dito actually sa dataan. Actually, hindi dyan. Kasi wala pa yan. Wala pa. Doon Sa Yuchenko Street. yung ibang 20 distance. Okay. Lalakad doon pa doon sa Malacanang. Ano pong magkabang sa tayo? Actually, nandun lang. Kasi makakainin mo. Oo. So, after ng aming mahabang buong kanina dun sa Chinatown, dun sa Jones Bridge, nandito kami ngayon dito sa Milton. So, ito yung order ko. Ito yung basic bracelet. Gusto na siya actually. Ito naman yung in-order ng mama ko. Big one con mami. Okay, yan ha. Sabi ko dun sa lasa, mga pagkain napakalasa. And then, ayan, yung siopaw naman, tingnan nyo mga laki-laki ng siopaw. Super jumbo size, kaya talaga puro makanawang ng mga gusto mo lang yung big na kainin, na more on Chinese dish, I would suggest na punta kayo sa. At bago tayo magtapos,
Pa-shoutout kay Sir Butch at sa kanyang Intramuros After Dark, Night Walking Tours and Beyond. Itong mga tour niya, marami kayong mapupulutang aral katulad nung ginawa naming tour. So, gumagawa din siya ng night walk tour sa Intramuros, kaya lang ngayon dahil pandemic, hindi siya natutuloy. Pero check them out yung previous kong vlog tungkol doon sa night walking tour niya, napakaganda. Kino-conduct din niya tong tour sa Chinatown and Escolta every Friday, Saturdays, and Sunday. So, do consider na mag-book kayo ng reservation sa kanya, and you could check that on my links in the description. Shout out sa Where You At PH. This is the clothing line that my friend Lynn is sponsoring. So, please do like. Hope you enjoyed this episode that we have a tour in Binondo and Jones Bridge. Let me know in the comment section what your thoughts in this episode. And if you like this video, don't forget to send a thumbs on my channel and follow my social media accounts. And again, this is Ian from the River Rocker Club signing off. And we'll see you again in the history tour. Rock on,